Si Keir Starmer ay isang napakasamang punong ministro. Wala nang duda na siya ang pinakakinamumuhian na punong ministro sa kasaysayan ng UK. Tingnan mo ito. Itong payaso na ito, si Two-Tier Keir, ay nagpapakitang banal sa harap ng lahat pagkatapos ng pagkamatay ni George Floyd. Lumuhod kami kasama ng lahat ng tumututol sa rasismo laban sa mga itim. Tingnan mo siya. Lumuhod siya. Nagpapakitang banal sa harap ng lahat. Nakakainis ito, bla bla bla. Pero ngayon, tingnan mo siya. Sinasabi niyang kasalanan ni Elon Musk ang pagpupulitika sa pagkamatay ni Henry Novak. Sinisisi niya si Elon Musk kung bakit nagagalit ang mga Briton. Kasi nagpo-post daw si Musk tungkol dito. Tingnan mo ang payasong ito. Dapat nating ipakita kung sino tayo bilang bansa dahil si Musk ay muling nakikialam sa ating politika at naghahasik ng pagkakabahabahagi nitong mga araw. Sinusubukan niya maghasik ng pagkakabahabahagi. Hindi ba't ginawa niya rin yun dito? Hindi ba't yan din ang ginagawa mo dito? Payaso ka talaga. Hindi ba't ganun din ginagawa mo dito? Nakakalimutan ba nila ang mga nagawa nila? Hindi lang talaga sila totoo. Mas naniniwala ako sa pangalawa. Hindi ganyan ang mga Briton. Sa Britanya, tayo ay makatuwiran at mapagparaya. Kapag may seryosong kaso tulad ng kay Henry Novak, kalmado tayong tumutugon gaya ng ginawa ng kanyang pamilya. Sa nakakadaring larawan sa Grok, hinaharap at nilalabanan natin ito dahil ganyan tayo bilang bansa. Pinupuntirya niya ang isang AI model at galit siya na pinupolitika ni Elon Musk ang isyong ito. Anong sinasabi niya? Tayo ay mapagparaya, oo. Pero sa totoo lang, wala na sa kanyang kontrol ang mga bagay. Tingnan mo ito. Nagprotesta ang mga tao sa kalsada. Hindi ito basta mawawala. Inaasahan kong magiging mahalagang sandali ang pagkamatay ni Irina Zaruska. Pero hindi yun nangyari. Gayunpaman, nagkaroon ito ng epekto. Maraming tao, kabilang ang mga konserbatibo, ang lumabas. Nakakagulat. Dahil ako ay pro-Ukraine talaga, pati si Zelensky ay binigyang diin ang issue. Kadalasan, natahimik na ang mga demokratikong nagsasabing sumusuporta sa Ukraine tungkol sa isyong iyon. Kaya ipinapakita lang ito sa'yo na lahat ng tao ay gustong mamuhay sa sarili nilang kwento o pananaw. Yun lang. Tingnan mo ito. Nagkaroon ako ng pahinga. Nagkaroon ako ng pahinga. Nagkaroon ako ng pahinga. Ito ay isang mahalagang sandali. Magiging isang kulto ito. Ito ay isang pagbabago ng direksyon. Hindi ito mawawala. Pakinggan mo ang babaeng ito. Itim siya at matalino. Mas masahol pa ito kaysa sa nangyari kay George Floyd. Inosente siya at walang ginawang masama, puro paratang lang. At ngayon kailangan niyang at walang naging sigaw na hustisya. Hindi ako. Kaya alam mo, Mga pare, tandaan nyo na nangyari ito Disyembre. 2025 mga 6 na buwan ang nakalipas at itinago nila ito. Hindi nila pinaalam sa iba ang nangyari dahil siguro alam na nila. Mula nun, naging tuso sila. Sa totoo lang, may dagdag pa ako dyan. Ano ang pinagkaiba? Bakit parang nasisiraan sila? sa tingin ko, ebidensya ito ng dubleng pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Oo, ebidensya talaga ito ng dubleng pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Ebidensya ito na sira ang sistemang ito dahil inuuna nito ang mga minorya kaysa sa mga puti anuman ang lahi. Hindi kailangang Ingles. Halimbawa, si Henry Novak ay Polish. Ipinapakita lang nito na malalim ang issue. Hindi ba kamukha niya si Brock Lesnar? Tignan mo siya. Isinulat niya masama ang critical race theory. Para sa akin, bukod sa mga pulis, ito ang pangunahing may sala. Isang ideolohiya ito na kumalat sa bansa na dapat nating alisin. Oh, salamat. Saan niya namin mahanap? Free Rethink Kahana. Si Hana, H-A-N-A-H ang bye-bye, palindromic at symmetrical. Paki-follow naman. Ang dami niya magagandang ginagawa, by the way. Oh, bihira ako sa X, mas madalas ako sa Instagram at IG. Salamat. Sige. Hindi mo talaga maiisip kung gaano kasama ang pulisya ng Southampton. Tingnan mo. Pasensya na, mga pulis ng Hampshire. Hayaan mo magpaliwanag ang taong ito. Sinubukan pa rin nilang isisi kay Henry Nowak ang nangyari kahit patay na siya 3 araw pagkatapos. Nakakadiri ito. Isang ulat ang nagsasabing plano ng pulis ng Hampshire na palabasing si Henry Novak ang agresor. Kahit may ebidensya silang taliwas dito dahil nag-aalala sila sa reputasyon nila. Mula rito, kapag inisip mong hindi na mas lalo pang nakakagulat ang kwentong ito, heto na tayo ngayong gabi. Ang mga pulis ang nasa sentro ng kaso ni Henry na ito. Ito ay purong korupsyon mga kaibigan. Kailangan kong sabihin na purong korupsyon ito. Ang daming pagtatakip. Akala ko dati walang ganito at mataas ang tiwala ko sa mga institusyon. At tuwing may magsasabi tungkol sa pagtatakip,
Basta-basta ko lang itong binabaliwala. Iniisip ko na lang na sila ay mga baliw. Nag-iisip ng kung ano-anong teora ng sabuatan. Pero tingnan mo ito. Puro pagtatakip na lang ng pagtatakip ng pagtatakip. Paano pa tayo magtitiwala sa kanila? Ayon sa ulat, may ulat na may nagtangkang makialam sa paglilitis ng pumatay sa kanya dahil sa takot sa mga sinasabi ng mga tao online. Ayon sa Sunday Times, nais ng pulisya ng Hampshire na maglabas ng pahayag habang may paglilitis para labanan ng tinawag nilang maling impormasyon tungkol sa kaso. Ngunit binalaan ng mga taga-usig ang kapulisan na ang paggawa nito ay maaaring magbanta sa integridad ng mismong paglilitis. At ngayong gabi, mas lumalalim pa ang mga pagbubunyag at masasabi kong mas madilim pa ito. Ayon sa pahayagan, gustong ipakita ng mga pulis si Henry Novak bilang agresor sa opisyal na pahayag matapos siyang mamatay. Sa kabila ng ebidensyang nagpapakitang hindi ito ang kaso, binago lang nila ang pahayag matapos ang makatarungang galit na magulok sa niyang pamilya. Pinilit sila na nagluluksan niyang pamilya at tinanong, anong ginagawa ninyo sa amin? Inilalarawan niyo anak namin na agresor at yung lalaki na biktima. Alam mo ba kung bakit nila ginagawa yon? Ito ay natural na hakbang dahil alam nilang magkamali sila at alam nilang lalabas din ito balang araw. Kaya naisip nila, paano kung balugtutin natin ang takbo ng hustisya at gumawa tayo ng ibang kwento? Hindi na mahalaga kung totoo o hindi. Basta mailigtas namin ang sarili namin dahil siya ang masama. Kaya yung pulis na dumating, hindi na lang nagbigay pansin kasi siya naman ang masama. Sana mawala na lang lahat ng ito. Yun ang plano nila. Sinubukan nilang impluwensyahan ang buong proseso ng hustisya at ang buong kaso, pati na ang prosekusyon. 3 araw matapos masaksak at matatay ang 18 anyos na si Henry sa Southampton, Hampshire, naghanda ang pulisya ng draft ng opisyal na pahayag na inilalabas si Henry bilang nanguna sa gulo. Alam nilang si Vikram Dingwall ang pumatay sa kanya at nagsisinungaling tungkol sa di umano'y pag-ataking dahil sa lahi. Plano nilang gawin ito habang nililitis ang kaso para maimpluwensyahan ang hurado laban kay Henry. Naghahanda silang balaan ang publiko na huwag pag-usapan online ang kaso at siraan ang pinatay na British na binatilyo para protektahan ang sarili nila. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ito nangyari ay dahil nakita na nagluluksa na pamilya ni Henry ang draft at tumanggi silang payagan itong mangyari. Ang estado ay sinisisi ang puting British na biktima at pinoprotektahan ang hindi puting pumatay. Magtatanong ka, seryosong tanong ito dahil ito ang sinusubukang ipilit ng Hampshire Police. Mula nang naging publiko ang kasong ito. Hindi namin alam na nailigaw kami. Kung nailigaw ka nun, sinong nangliligaw sa iyo makalipas ang 3 araw? Bakit ganap na ibang larawan ang ipinapakita mo? Bakit mo ginagawa ito? Ginagawa mo yan para suportahan ang kwento mo. Kahit alam mo na ang totoo, tinatakpan mo pa rin. Mas masama pa ito kaysa sa isang pulis na indoctrinate lang ng mga woke na training module o kung ano pa man. At pagkatapos ay nagkamali siya. Mas malala ito kaysa doon. Hindi ito pagkakamali. Isa itong sinadyang aksyon. Sinong sangkot dito? Sino bang investigador ang kasali dito? Dapat kasuhan ng mga taong ito, pati ang mga opisyal na sangkot sa pagbaluktot ng hustisya, pandaraya at korupsyon. Hindi dapat palampasin ito, mga pare. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabing ito ay isang mapagpasyang sandali. Kailangan natin gamitin ito bilang pagkakataon para baguhin ang kultura. Ang kulturang matagal nang umiiral, na pumupunta sa maling direksyon, kung maaari kong idagdag. Kailangan nating baligtarin ang direksyon. Ito ay isang gintong pagkakataon para gawin yon. At ito ang dahilan kung bakit natatakot sila dito. Natatakot sila sa mga taong galit. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang pulis na ito. Hindi ito mapapatawad. Sinasabi ng pulis na ito na, galit din ako. Panoorin mo. Napanood mo ba ang video? Anong masasabi mo? Tamang enerya. Oo, salamat sa inyo. Handa na akong umalis. Bang! Naiintindihan nyo ba? Ginagawa ko ang trabaho ko. Tinitiyak ko lang. Yan lang ginagawa ko. Ginagawa ko lang trabaho ko. Sana natin ito narinig. Sa Nuremberg trials natin narinig yon. Akala ko sinabi nila na ang sumusunod lang kami sa utos ay hindi katanggap-tanggap na palusot. Ang Britanya ang nanguna sa pagtanggi sa ganyang dahilan. Kaya alam kong madali lang para sa akin sabihin, pero dapat magbitiw ang mga taong ito. Dapat may kilusan ng malawakang pagbibitiw. Sigurado makakahanap ka ng mas magandang trabaho.
Hindi ko kaya maging pulis, lalo na sa UK. Kung ito ang mga utos na dapat sundin, parang hindi ko kaya. Pero mabuti, napapansin na ito. Sinabi ito ng State Department. Naglabas sila ng pahayag 3 araw na ang nakalipas at talagang nainis ang lahat, pati na ang mga kaliwang politiko sa UK. Ang ideolohikal na paghubog at di pantay na pagpapatupad ng batas ay palatandaan ng pagbagsak ng sibilisasyon, kaya dapat itong tutulan sa kanluran. Gusto ko kapag tinutukoy ito ng Administrasyong Trump bilang isyu ng kanluran, bilang usapin ng sibilisasyong kanluranin, dahil iyon ang totoo. Higit pa ito sa US o Britain o Australia o sa ating maliliit na pagkakaiba. Higit pa ito doon. Isa itong isyu ng sibilisasyong kanluranin. Mas maaga nating makilala ito, mas mabuti, dahil ganoon din tinitingnan ng kalaban natin. Ang kalaban natin, hindi ba't napakaayos nilang kumilos? Kumikilos ang butong Muslim sa Australia, ang siya ring butong Muslim na sinasabing hiwa-hiwalay sa isa't isa. Kumikilos din ang butong Muslim sa UK. Ang Muslim Brotherhood at $1 bilyon ng Qatar sa mga universidad sa Amerika at Britanya ay kumikilos din. At ang Muslim Brotherhood ay kumikilos din sa sarili nitong paraan sa Amerika. Siguradong hindi lang ito nagkataon. Siguradong tinitingnan nila ang kanluran bilang kaaway ng Islam. Hindi lang basta kaaway, kundi ang kaaway. Ang kanluran ang kaaway. Yun na, tapos. At naiintindihan ko ang ganitong pag-iisip. Ako ay dating Muslim. Kaya mahalaga para sa lahat na maintindihan na kahit ikaw ay nasa kaliwa o kanan, kailangan mong maintindihan ito. Gumising na at harapin ang katotohanan dahil ang mga kaaway mo, ang mga kaaway natin, tinitingnan tayong iisa.